Ladies and gentlemen, sa ilang sandali, magugunaw na ang mundo. Hindi po galing sa akin ang mga salitang yon. Nung bata po ako, yan po ang nai-imagine ko pag end of the world. Ganun po ang nai-imagine ko pag end of the world nung bata ako. Pero, siyempre habang lumalaki po tayo, at nagkakaroon tayo ng katwiran sa bawat bagay. At higit sa lahat, nakilala po natin ang sinasabi ng Bible, hindi po pala ganon. Yung end of the world na sinasabi po, mangyayari pa yan sa dulong-dulo ng programa ng Diyos. Magra-rapture pa pala, tapos 7 years of tribulation, then afterwards, ito nga pong eternity. Right after that. Dahil kasama na po doon yung millennial reign, diretso na po yan. So, ito pong panahon po natin ngayon, very escalated po yung mga ganyan na topic. Yung mga gunaw, pero marami rin po tayong kapatid sa Lord na hindi naniniwalang magugunaw ang mundo. Ito po ay kanila pong pinapatunayan sa kanilang mga pangangaral. Nalulungkot lang ako kasi ang alam ko nangangaral yan kulto eh. May kilalang kulto na sinasabi na mabubuhay na tayo sa paraiso sa lupa. Hindi na po ako magme-mention. Pero kung meron na po kayong mga sa isip po ninyo, yes. Pero may mga Kristiyano rin pong naniniwala talaga na hindi raw magugunaw ang mundo. Babaguhin lang daw. Ako anong side ko po dito? Well, basta ang alam ko lang po may program ang Diyos sa mga bagay na yan. Doon lang po tayo sa nakasulat po sa Bible. Tulad po nung opening ko, baka natakot kayo. Kasi ganyan po ang akala ko nung araw. May mag-a-announce, yung parang sa mall, yung parang kling! Sa ilang sandali, magugunaw na ang mundo. Tapos, nakaka-vision ako noon yung kabayo. Alam niyo, when I was younger, merong time. Yung kasi hindi ako nagbabasa ng Bible pa noon eh. Nasa younger years ako, mga bata talaga ako. Siguro na 10 or something like that. Much younger pa. Nagkaroon ng mahinang lindol lang. Tapos, naisip ko, parang nagkaroon ako ng vision na parang, hindi naman vision na parang, naku, baka may darating ng nakakabayo. Kasi meron kaming dati sa Sunday school, yung, alam niyo yung ginagamit namin na Bible stories, merong picture doon si Jesus na siya ay nakakabayo. Hindi pa namin naintindihan because mga bata pa kami. Tapos may kabayo na tawag dito na tigidig, parang ganon. Yan ang ko dati, nung perception ko ng bata ako. Tapos kakanta yung, why does the sun go on shining? Don't they know it's the end of the world? Ganon. Ewan ko, parang yung pagbata kasi malikot ang isip mo eh, mga tipong gano'n. Yung pala yung end of the world, yung love song pala yun. Hindi ala palang kinalaman sa, hello? Yeah, ganun po talaga, inaamin ko po sa inyo, ganyan po noon. Kaya pag wala kang kaalaman, ito po ang point ng vlog na ito. Pag wala kang kaalaman sa end times, maaring ganyan ang utak mo. Kung ano-ano ang tumatakbo. Bakit ko ba sinasabi sa inyo yung mga bagay na ito? Sapagkat marami po akong nakakausap na parang hindi interesado dito sa mga usapang ganito. Kasi for them, parang for fun. Tapos yung iba parang, marami nagsasabi niyan. Okay, naiintindihan ko po yung pangalawang grupo. Nagsasabi, marami kasi nagsasabi niyan, pero hindi naman nangyayari. Yon. Kaya medyo delikado rin talaga yung nagbibigay tayo ng mga date settings. Pero ang point ko lang po rito sa September 23rd na kanilang kaisipan is this. Medyo kakaiba po ito kasi ako po mismo halos araw-araw kong inaaral po talaga ito. Itong alignment na to eh. Talagang ang ending nga po talaga nito from 2032 hanggang 2025. Okay? So, ang akin lang pong stand dito, ano kung mangyari ang rapture sa September 23? Maganda. That will be our greatest and grandest day to meet the Lord, Jesus Christ. Hindi po ba? For the very first time, we will meet Him. Dito sa vlog ko, mga vlogs ko, marami nagtatanong, anong itsura ni Jesus?
Anong itsura ni Jesus ba? Ano bang itsura niya? Kasi nakapanood na ng pelikula tungkol kay Jesus. Sabi ko, ay hindi, mga nakikita niya sa pelikula, idea ng director yon. Si Jesus, Middle Eastern man ako. Kaya hindi pwedeng maputi siya na mestisong parang Amerikano ako. Si Jesus, parang siyang pag gusto niyo siya makita kako, tumingin kayo sa mga taga-Arabia, mga Saudi Arabian, yung mga taga-Iran, ganyan ang itsura niya. Kasi si Jesus pure Jew no? So, ganun ang itsura niya most likely. Ganon. Kasi yung mga Hudyo ngayon dito sa Israel, may mga halo na po yan Tandaan po natin yung history po nila, sila po ay nagkawatak-watak, di ba? So, talagang, siyempre, iba't ibang lahi na. Pero tinutupad lang ng Panginoon talaga noong 1948 yung mga nangyari po sa kanila. So, yun pong gusto ko pong sabihin ngayon sa vlog na ito. Marami pa rin hindi nagseseryoso, nakakalungkot on their part. Pero sa atin po mga mananampalataya, ano ang nakakaalarma po dito? Yung mga bagay na hindi tayo sigurado, mas maigi, wag na lang natin babanggitin muna. Ano? Kasi talagang sabi nga ni Lord walang nakababatid. Doon pa rin tayo. At ang gusto kasi ng Lord, itong stand ko po rito, ang gusto po ng Panginoon, hanggang sa huli, tayo po ay manampalataya sa Kanya. At saka pa nag-set ka kasi ng date, may problema rin. Paano pa nag-set ka? Halimbawa, ganitong date. Sa Amerika, ibang araw yon, advance tayo, di ba? Paano sa ibang country? Ganun din. Ganun din ang oras. Iba rin ang oras doon. Iba rin ang doon, di ba? Bagamat iisang man, pero yung day po talaga magkakaiba. Pati hour magkakaiba din. Kaya medyo yung date setting medyo dyan. Pero uulitin ko po, bilib na bilib ako doon sa mga tao na talagang they are really willing na mag-aral itong September 23, 2025. At pag pinapanood ko, na-amaze po ako. Ang daming video sa YouTube regarding that, pinanood ko pong talaga. At syempre, alam niyo yung bagay na yan, may notebook na po kami yan dati noon pa. Kaya lang, dati, kasi, meron kasi mga adjustments diyan di ba? Kasi may naniniwala sa year na ganito, year na ganyan, di ba? So, ang sabi, AD30 raw. Sabi ng iba, AD32. May AD33 din. So, medyo, ayan na nandun sa notes namin dati. No? Oo, yung matandang aklat. Medyo hindi alam yung pinaka-date na yan. Pero, ito kasing, itong Feast of the Trumpets na ito ay talagang swak na swak po talaga siya. Ano man ang mangyari? Kung hindi natuloy, mas maganda. At least may chance pa tayo to propagate the gospel, to share Jesus. Pero kung tatanungin nyo, mas maganda mag-rapture na po talaga. Kasi tapos na lahat At saka, ito tanungin ko po kayo, sa lahat na nangyayaring pangit sa ating bansa ngayon at sa ibang part ng mundo, like yung sobrang persecution, dun kay Charlie Kirk, si Charlie Kirk po ay makikita po natin on the outside, he really loves Jesus Christ. In fact, bilib ako sa courage niya, sa katapangan niya na labanan yung mga tiwali, yung mga maling beliefs, bibihira yun. He is being very bold at a very young age. Kaya, sabi nga nila, he's a Christian hero of our modern times, Pero ganun pa man po, sa dami ng mga nangyayari niyan, the Lord Jesus alone Himself is in control. Kaya tayo po ay patuloy na magtiwala po sa Kanya. Ako doon pa rin po ako, maski narinig ko na po yan, maski align lahat ng yan, Peace of the Trumpets, Peace of kung ano mang peace yan, pero ako kay Jesus po talaga ako, alam niya yung takdang panahon. Kasi pag hindi nangyari yan, may nagsabi kanina, maraming mapapaya kung sakaling hindi. Kanina nag-isip ako May nagsabi kanina sa akin, marami pong mapapaya, pastor, kapag hindi natupad. Oo nga, ako. Oo nga. Kaya ako sumisafe ako Sinasabi ko, bilib ako doon sa mga nag-preach nyon, pero yung paniwala ko pa rin talaga, wala nakakaalam. Only Jesus and Him alone. God bless and good night.